Samantala sa Occidental Mindoro naman, nagsisimula ng maramdaman ng Bagyong Leon. Kumustahin naman natin ang sitwasyon doon live mula sa Occidental Mindoro. May unang balita si Mav Gonzales. Mav! Igan, katitigilan ng ulan ngayon dito sa Occidental Mindoro pero mula kagabi ay malakas yung ulan at hangin at ilang beses din na nawala ng kuryente. Tuloy-tuloy ang ulan sa Mamburao, Occidental Mindoro sa nakalipas na magdamag. Wala pa namang kinakansilang biyahe sa mga port. Pero kahapon, nagmamadali na ang ilang pasahero sa Port of Abra de Ilog sa pangambang hindi makabiyahe pag tumama ang Bagyong Leon. Si Cristeta, kasama pa ang anak galing Batangas Port. Nagmamadali nga po kami makabalik kasi nga po may bagyo po ulit eh. Balikan na lang po kami lumawas, bumalik po kami agad. Mula naman sa isang lugar na binayo ng Bagyong Christine, dito naman sa Mindoro mag-iikot ang grupong ito ng mga foreign missionary. Hindi raw nila akalaing posible na naman silang ulanin dahil sa isa pang bagyo. We just arrived now. We're doing relief work and just kind of like cleaning up some of lakeside areas. I trust the Lord. And I trust that He'll keep us safe. Ayon sa pamunuan ng Port of Abra de Ilog, ilang araw na suspindi ang operasyon sa Pantalan dahil sa Bagyong Christine. Noong linggo lang sila nagbukas ulit. Kung tatamaan ng signal number 1 ang Port of Batangas, sigurado yun, automatic na magkakaroon ng cancellation. Pwede silang pumunta ng Puerto Galera or ikot sila sa Via San Jose papuntang Calapan Port. Kung ano ang kasalukuyang sitwasyon nito, maaari siyang magbago. Kaya hindi namin inaalis yung possibility. So hindi lang kasi pagkakaroon ng signal ang naging basihan. Minsan ay kapag sobra ang alon, so or ang barko wala mang kanselasyon ng ating PPA, nagkakansela ang ating mga shipping lines. Igan, sa ngayon naka-standby pa yung PDRMO ng Occidental Mindoro at yung mga evacuation center nila ay nakatayo na rin yung mga tent sakaling kailanganin nga na lumikas ng mga taga rito. Igan? Maraming salamat, Mav Gonzales.